ba? Kung ano man yung pinag-uusapan dyan, ayon sa context na yung sinasabi, hindi ginagawa, eh naku, huwag mo yung ikang gagawin yun. Yung kanila lang mga binabasa, parang ganon. Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. Therefore, all that they tell you, do and observe. But do not do according to their deeds, for they say things and do not do them. Magaling lang sila magsalita. Magaling lang sila mag-utos sa tao, pero hindi talaga nila ginagawa. Ito ang napakadelikado. 23:30 ng Mateo, datapwat sa aba ninyo. Ayan. Dinamit na naman yung mga salitang yan. Mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit. Bakit? Halimbawa, ito yung entrance na papunta ro sa langit. Ay naka-blocks dito yung mga yan. Parang mga toll gate yan. Naka-block sila dyan. Ang dami nila dyan bago sila pumasok doon. Ay nako, nakaharang yan mga yan. Sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Kasi ayaw nila sabihin yung totoong nakasulat dito sa Old Testament eh. Sapagkat kayo hindi nagsisipasok. At ang nagsisipasok man ayaw ninyong bayaang mga kapasok. But who? Ayan na. Basta binanggit yan sa Book of Matthew, alam na natin ang tinutukoy. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut up the kingdom of heaven from people, for you do not enter in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. Tinitigilan pa nila. Jesus counters the lie that he is calling for the law of Moses to be abolished. Isang malaking kasinungalingan yun. Hindi totoo yun na kaya ako dumating para i-abolish ko yan law na yan. Hindi totoo yun. Ayon sa Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang pinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. So pag in-spell mo pala yung Old Testament sa New Testament, pag in-spell mo, ito ang lalabas. Diba? T-H-R-I-S-T. Mula dito sa Old Testament hanggang New Testament. Sabi, spell cheese, Eden. Ayun, parang ganon. Parang ganon. No? Pag in-spell mo pala yung buong scriptures na yan, mula sa Old Testament, walang ibang tinututukan, kundi itong ating Panginoong Jesus. Yung Kristo na yan na paparating. Wala nang iba pa. For Christ is the fulfillment of the law. Ayan o, Romans chapter 10 verse 4. Yung binabasa po natin kanina ni Matthew 5:17. Ano po? For the justification of all who believe. The book of Hebrews explains how God always intended the old covenant to lead to a new covenant. Ayon sa Hebreo 8:6, dapat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Kung may marangal dati na pagministeryo, ano yun, yung mga animal sacrifices, ito ay lalong marangal. Palibhasa siya na may tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ano yung sinasabi niyan? New Testament na yan. Diba ba? Kaya nga hindi na tayo sakop nito eh. Lahat ng mga pinagagagawa rito, tapos na yan. Dumaan na yan. Hindi ito para sa atin. Ito sa mga Kristiyano. Ano po? Kasi tipang lalong magaling. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also the mediator of a better covenant, which has been enacted upon better promises. 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon, alin? Yung tipang dito kay Moses, sa Old Testament. Diba? Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. So kung ito ay okay, edi ito na rin ang sundin natin dito sa New Testament. Sinasabi rito lahat ng mga kung anong pinagpapabanggit yan, edi gawin na rin natin dito. Ngayon, ba't din natin ginagawa? Kasi nga kulang. Yun nandito, para sa mga Hudyo. Tayo ay hintil. Nandito tayo sa time na to. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, sinabi niya, narito dumarating ang mga araw. Sinasabi ng Panginoon na ako yung gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Sino tinutukoy doon? Yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. New
administration. Tapos na to. Yung mga kailang Moses na yan, Abraham na yan, tapos na. Continuous lang ng ating Panginoong Yesus. Para yung sinabi ng Diyos ay hindi mapawalang sa isa. That transition is not to eradicate what God has spoken, but to complete its intended purpose. Kaya siya ay dumating para i-fulfill, hindi i-abolish. Ang inalis lang dito, itong mga animal sacrifices at burnt offerings. Bakit? Siya na nga yung the Lamb of God na sacrifice Di po ba? Kaya wala na yun, hindi na tayo under doon. As the Son of God, the God who gave the law to Moses and gave the prophecies to the prophets, Jesus would have no desire to wipe out those messages. Instead, Jesus declares that He has come to fulfill the law and the prophets. This is a key point of understanding Scripture. Everything in the Jewish Scriptures, what we now call the Old Testament, has been pointing forward to the arrival of Jesus, the Messiah. Lahat po sinasabi dito, pumapatungkol doon, yun ang tinuturo. O sinabi ni Abraham, ayun. Sinabi nito si Moses, ayun. Sinabi nito si David, ayun. Sinabi ng the prophets, ayun. Pointing forward to the arrival of Jesus, the Messiah. The law described a life of perfect, sinless righteousness, which no Israelite had been able to fulfill until Jesus arrived. He was the first and last to accomplish this. The sacrificial system given to Israel, ito yun, animal sacrifices, burnt offering, by God in the law required the killing of animals, blood, sacrifices to pay for human sin. Hindi sapat. Ang sabi sa 10:1 ng Hebreo, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Ito pala ay shadow, ito pala ay reality. Ayan. Ito, parang ito. Ayan. Ayan. Ayan o, shadow. Ito yung reality. Ayan ang tinutukoy pala. Sapagkat ang kautusan, yun ang Old Testament na yan, na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na kailan pa man ay hindi maaari magpasakdal sa mga nagsisi, lapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Hindi ito. Hindi ito. Aalisin kasi po Ito yung i-abolish. Sa English, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Bakit hindi makatsapat yun? Sa ibang paraan, ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog, may uma-absent may ayaw maghandog Sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan na hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga haing yaon ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari, na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi pala to okay. Sino makakapag-alis ng kasalanan? The Lamb of God. Sino yan? Si Jesus Christ. The Lamb of God to take it away our sin. Siya pala yung sasapat. Ano po? Sa 10:5. Kaya pagpasok niya, sino? Si Jesus Christ. Saan galing? Sa Diyos Ama. Di ba? Pagpasok niya sa sanglibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Siyempre, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Anong katawan? Yun nagkatawang tao. Ayan. Isang katawan ang inihanda mo sa akin, si Jesus. Ayan, parang ganyan. Yang katawan